ang pagtakas ng 10th Prince at ng 11th Prince na si Kakcho at ni Fugetsu sa pamamagitan ng tulong ni Melody at ng iba pa nilang mga accomplices. Dito natin makita kung gaano katindi ang pinagdaanan nila para ma-execute ang special mission na ito at ang isang napakalaking plot twist, ang isang napakalaking bagay na natuklasan nila nang makalabas sila sa loob ng Black Whale. At kung nasabi nga natin na napaka-solid, napaka-angas ng previous chapter natin tungkol kay Hulkenberg, I can definitely say guys na ang chapter na ito ay ang isa sa pinaka-emosyonal na chapter sa loob ng Hunter x Hunter series. Pero bago natin simulan, huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo tuwing magkakaroon tayo ng bagong video tungkol sa Hunter x Hunter. Pero huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang chapter na ito ay pinamagatang Escape at dito na nga mangyayari ang ikalawang banquet, ang dinner sa gitna ng royal family na kung saan in-announce na nga ng mga MC na may gaganapin daw na isang special concert na in-arrange ng queen na itong si Seiko at ng hari na si King Nasubi. At idinagdag pa nila na ang concert na ito na gaganapin in this day ay hosted by the royal family. Kaya naman alam na nila na this will definitely be a banger. Agad na nagpalakpakan ang lahat ng mga tao sa Tier 1 habang nag-a-attend sila sa ginaganap na banquet. But sadly, there was a last-minute program change guys. Dahil alam nga natin sa previous chapters na ayon kay Prince Sale-Sale ay gagawa nga siya ng isang napakalaking announcement na sinabi niya sa kanyang mga babae na magdudulot at magsisilbing dahilan para magbago ang buong mundo. Subalit dahil nga napatay na siya sa previous chapter, bago pa man lamang nila marating ang susunod na banquet, nawala na siya sa program. Pero inassure pa rin naman ng mga MCs ang lahat ng mga individuals na ito na nasa banquet na okay lang yun. Dahil there are still plenty more fabulous performers na nag-iintay na mag-perform sa entablado at hindi lang naman si Prince Sale-Sale ang iikutan ng gaganapin na concert. Pero honestly guys, dito din natin marirealize na kung hindi naging epektibo at hindi naging successful ang ginawa ni Rian at ni Ushoshi para i-assassinate si Sale-Sale, napakalaki ng magagawa niyang impact, knowing kung gaano nga katindi ang epekto ng kanyang Nenbeast. Nang dahil dito, pinuntahan naman nitong si Nugui na ang assistant ni King Nasubi ang 10th and 11th Prince na si Kakcho at si Fugetsu para i-inform sila na nagkaroon nga ng napakalaking pagbabago sa schedule ng gaganapin nilang concert nang dahil na ngayon sa paggawala ng 8th Prince na si Sale-Sale. Na sinagot naman itong si Kakcho na honestly, walang problema, hindi daw yun magmamatter. Makakahulugan pa ngayon na mas magiging maganda daw para sa kanila dahil sila ang magsisilbing headliner, dahil sila na ang magsisilbing parabang main event. Nabanggit din dito nitong si Fugetsu na since hindi naman daw magbabago ang order, ang pagkakasunod-sunod ng mga performers, hindi din yung problema dahil parabang mas pinaagap lamang ang gagawin nilang performance. Ito namang si Melody medyo pinapawisan at napapaisip talaga dahil although there are no problems nga daw, hindi naman problema ang pagkawala nitong si Prince Sale-Sale. Kahit na ganon, gagamit siya ng Nen ability para sa kanilang plano para may execute successfully ang pagtakas ng 10th and 11th Prince. Luckily nga daw, napakaswerte daw nila dahil wala dito ang 1st and 2nd Prince na itong si Benjamin at si Camilla. Dahil pinaghihinalaan nitong si Melody na mataas daw ang posibilidad na marunong nang gumamit ng Nen ang 1st at ang 2nd Prince. And then makikita natin dito guys na nagpe-prepare na ang lahat ng performers, kasama na dito si Melody, pati na rin si Kini at maging itong si Izunabi at si Giuliano. Makikita din natin dito guys ang program at ang pagkakasunod-sunod ng mga performers sa gagawin nilang performances. And then, hindi na nga nagtagal, sinimula na ang okasyon, sinimula na ang concert. Nagsimula ito sa pamamagitan ng isang rap battle sa gitna ni Basho at nitong si Ridge. Sumunod naman dito ay ang dance performance ng mga staff at hindi naman nagtagal, pumasok na din sa entablado itong si Izunabi at si Giuliano na nag-serve as a rock band. Now alam kong hindi nyo din to ine-expect guys, pero rockista pala itong si Izunabi. Hindi lang yon, maging ang iba pang mga bodyguards ng 6th Prince na si Tyson ay nag-perform din as a cappella chorus. So meaning, karamihan at almost lahat ng mga bodyguards nitong si Tyson ay nag-perform sa ginanap na concert. Na dahilan kung bakit tuwang-tuwa at talagang galak na galak naman itong si Tyson sa nakikita niya. Then after all of those performances, nagsimula naman ang mga intermission numbers. Nagsimula ito sa pamamagitan ng talk show ni Tamazo at ni Gantay na ang nakita na nga nating MC magmula pa lamang sa departure ng Black Whale. Pero bago mag-proceed ang ginaganap na concert sa scene nitong si Kini habang piniplay ang piano,
makikita naman natin guys na nag-switch ang scenes papunta sa residence ng 13th Prince na si Mariam. And specifically, ang scene na ito ay nagte-take place sa loob ng dimensyon na kinreate ng kanyang Nen Beast. Dito ay nabanggit nitong si Vergay na unlike the Queens at ng Prince, hindi daw ganon kalaking big deal ang pagkakaroon ng absence ng mga bodyguards. Meaning kahit hindi sila mag-attend sa ginaganap ng mga banquet, hindi na yun sisilipin dahil hindi naman sila VIPs, hindi naman sila ganon kaimportanteng mga individual. However, tulad na lamang kapag nawala ang Queen or ang Prince, pwede silang ipatawag. Iko-consider silang threat dahil hindi sila nagko-comply sa ginagawang mga rules and regulations nitong si King Nasubi. At hindi lamang yon, kapag pinatawag ang Queen at ang Prince, kailangan na din nilang lumabas mula sa dimensyon na ito dahil kailangan niya nilang bantayan ang kanilang mga kliyente. Pero guys, ayon din kay Vergay, mas gusto niyang ganito ang nangyayari. Mas gusto niya na manatili sila sa separate na dimensyon na ito na nakreate ng Nen Beast ni Mariam hanggang sa makarating sila sa kanilang destination na ang Dark Continent. Meaning hindi sila madadamay sa napakaraming mga nagaganap na assassinations. But of course, mangyayari lamang yon kung hindi sila ipapatawag sa banquet, kung saswertehin sila. Pero dito naman ay biglang nakisingit itong si Bisky habang sinasabing ayon nga daw sa statements na binitawan nitong si Vergay, gusto niya na ganito ka peaceful at hindi sila mapahamak lalong-lalo ng prinsipe. Kaya naman in-insist nitong si Bisky na kung talagang gusto nitong si Vergay na magpatuloy ang ganito ka peaceful na sitwasyon, kailangan niyang magpadala ng mga bodyguards sa tunay at original na residence nitong sila Mariam sa original na room 1013. Dahil linawin ko lang guys para sa mga nakakalimot at para sa ibang mga hindi pa napapanood ng previous chapters, nasa separate dimension sila. Isang dimensyon na nakreate ng Nen Beast ng 13th Prince na si Mariam na nangangahulugan na sa loob ng original na room 1013, walang tao doon, walang kahit na sinong bantay doon. And at some point kapag may nagbisita doon at na-check na wala doon kahit na sinong individual, especially ang 13th Prince, magkakaroon ng kaguluhan. Kaya ini-insist nitong si Bisky na kahit papano mag-iwan doon ng mga bodyguards para kahit papano hindi ganun ka-sketchy at para kahit papano hindi sila paghinalaan. And also guys, singit ko na din ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw nitong si Vergay na lumabas sa loob ng residence na ito is that alam naman natin na once na lumabas sila sa loob ng space na ito na kinreate ng Nen Beast ni Mariam, hindi na sila makakabalik. Tulad ng nabanggit nitong si Bisky sa previous chapter, it is a type of one-way space separation ability. Pwede silang lumabas pero hindi na sila makakabalik sa loob. Na dahilan kung bakit namumroblema nga at nag-iisip ng paraan itong si Bellerainte kung paano siya makakapag-share ng information sa kanila. Pero although oo, kahit na papano ay nag-a-agree naman itong si Vergay sa mga ibinigay pang ideya nitong si Bisky, na itanong naman niya na paano naman daw ang seguridad, ang safety ng Queen at ng Prince sa loob ng dimensyon na ito. Na sinagot naman ni Bisky na tulad nga din daw ng binanggit ni Vergay, as long as nasa loob siya, bilang ang captain of the bodyguards, ma-ensure niya na safe ang dalawang yon. Habang tinatanong naman ni Vergay na ano naman daw ang plano nitong si Bisky. Na sinagot naman ni Bisky na although oo ang plano niya initially ay ipadala ang lahat ng mga outsourced na mga bodyguards mula sa Hunter Association palabas ng space na ito at para bantayan ang original na room 1013, mananatili pa rin daw itong si Bisky sa loob ng space na ito para may matira sa kanilang babae. Dahil unang-una sa lahat, kailangan ng skills niya sa loob. At hindi lamang yon, nang dahil na nga sa attached at talagang gustong-gustong makipaglaro palagi ng 13th Prince na si Mariam kay Bisky, hindi niya ito pwedeng basta-basta na lang iwan. And then hindi nagtagal, nagsimula na nga ang performance nitong si Queenie. Knowing na ang susunod na nga dito ay itong si Melody at ang susunod naman kay Melody ay ang performance na nitong si Kakcho at nitong si Fugetsu, tinanong ngayon nitong si Fugetsu si Kakcho kung kinakabahan daw ba siya. Na sinagot ni Kakcho na hindi at idinagdag pa niya na I won't accept failure. Hindi niya tatanggapin na hindi magiging successful ang gagawin nilang operasyon. Pero at the very same time, kahit napakatabang at napakatigas ng paninindigan nitong si Kakcho, hinawakan niya pa rin ang kamay ng kanyang kapatid na si Fugetsu para ipakita na hindi siya galit at para ipakita na tinatatagan lamang niya ang kanyang loob. Hindi nagtagal na tapos na din naman ang performance ni Queenie at nagsimula ng magpalakpakan ng mga tao habang unti-unting ini-introduce naman itong si Melody bilang isang music hunter, isang hunter na kaya daw i-play at patugtugin ng kahit na anong instrumento. Pero since ang pinaka-paborito daw niyang gamitin ay ang flute, gagamitin niya ang flute.
para i-entertain ang lahat ng nasa banquet na ito. Sa pagpasok nitong si Melody sa entablado ay nakasalubong niya ito namang si Queenie na palabas mula sa entablado at pabalik sa passageway na para bang nag-relay sila ng information at nagkaroon ng signal sa gitna nilang dalawa. Hindi nagtagal bago magsimula ang performance ni Melody ay agad namang para bang may ginamit ng mga device itong si Kakcho at si Fugetsu at may isinalang silang mga headphones, mga para bang pangbara sa kanilang tenga na sinabi nila sa Royal Guard na ito lamang ay ang isa sa mga way nila para pakinggan at para hindi malimutan ang ipe-play nila mamaya. And of course, hindi na pinakailaman ng bodyguard dahil ano nga ba namang pakinya? Kailangan yun itong si Kakcho at ni Fugetsu para hindi sila magkamali sa gagawin nilang performance. May kita natin dito na hindi nagtagal, pinaplano na talaga ni Melody ang lahat ng ito. Habang nakatutok sa kanyang spotlight, iniisip nitong si Melody na ang natatanging limit niya ay 3 minutes. Sa loob ng 3 minutes na yon, kapag ginamit niya ang flute with all her might, magagawa niyang i-transport ang lahat ng mga individuals na ito na nakikinig sa gagawin niyang performance sa realm o sa mundo ng music. To put it simply guys, ipapasok nitong si Melody ang lahat ng mga taong ito sa isang hypnosis state na kung saan para bang makakarating sila sa dimension ng music. Habang iti-take advantage naman ni Kakcho at ni Fugetsu ang pagkakataong yun para tumakas. At sa pinakaunang tunog pa lamang na nakakreate ni Melody gamit ang kanyang flute, na-entrace niya ang lahat ng mga individual. Not only those na present sa ginaganap na banquet, kung hindi ang lahat mismo ng mga tao sa loob ng Black Whale. And it includes the first prince papunta sa pinakabatang prince na si Wobble. Kasama dito si Benjamin, si Camilla, si Zhonglei, si Tserednik, si Tsubepa, si Tyson, si Lazarus, si Halkenberg at maging ang residents nitong sila Prince Wobble. And paalala ko lang guys, hindi nga present dito itong si Benjamin at si Camilla. Kaya naman kahit alam nila na isa itong way ng paggamit ng Nen ability, hindi sila agad makakapag-take action. Ito ang dahilan kung bakit ginusto at isinuggest talaga nitong si Melody dito kay Queen Seiko na gawin nilang isang live broadcast sa loob ng Black Whale ang tugtog na ito. Para lahat, walang makakaligtas, lahat niya mahihypnotize. Sa pagkakataong ito ay ni-knockout naman nitong si Queenie ang lahat ng mga bodyguards na nagbabantay sa passageway na para bang pinapakita dito guys na ito talaga ang plano. Matapos ang pagbalik ni Queenie sa kanyang ginawang performance sa entablado, siya palang mag-e-eliminate ng lahat ng threats na haharang dito kay Fugetsu at kay Kakcho. Nabanggit din dito na itong si Queenie ang magle-lead kay Kakcho at kay Fugetsu papunta sa lifeboat launch, sa lugar kung saan naroroon nakatago ang lahat ng mga lifeboats na pwede nilang magamit in case of emergency kung sakaling magkaroon ng isang napakalaking kaguluhan sa loob ng Black Whale. But since meron nga lamang silang 3 minutes, kailangan daw nilang tumakbo ng ubod ng bilis para hindi sila maabutan ng pagkakagising ng lahat ng mga Royal Guards. Nabanggit din dito nitong si Melody na most probably kakailanganin nilang mag-take ng up to 2 minutes bago sila makarating sa lugar na kung saan naroroon matatagpuan ng mga lifeboats. Once na makarating sila doon, kailangan daw gamitin ni Kakcho at ni Fugetsu ang engines nito at maximum speed papunta sa west direction. Kasama na din guys sa paalala nitong si Melody na wag nilang gagamitin ang kanilang Nen ability. Gamitin lamang nila ito kapag nasa risk at talagang nasa delikado na ang kanilang buhay or in the event na pwede na silang mahuli or makapture. At that point, pwede na daw nilang gamitin ang kanilang Nen ability. Ipinaalala din niya specifically kay Fugetsu na once makapasok sila sa loob ng lifeboat, imaginein daw niya ang Kakin Empire, ang lugar na pinanggalingan nila. Sa paraang yon makakapag-create siya ng isang lagusan, ma-open niya ang door at makakabalik sila sa Kakin Empire ng ligtas. Pero kung sakali naman daw na hindi maging successful ang plano, kung sakali na hindi nila magawang makapag-create ng teleportation way o ng isang path or lagusan pabalik sa Kakin Empire, bumalik na lamang sila sa loob ng bedroom, sa loob ng kanilang residence, sa loob ng Black Whale. In that way, hindi sila mapagbibintangan na tumakas. In that way, hindi sila madidiin sa ginawa nilang krimen. At ipinangako din naman itong si Melody na kung sakaling hindi nga maging successful ang gagawin nilang operasyon na ito, hahanap daw siya ng ibang paraan para maitakas at para maging ligtas ang buhay ni Kakcho at ni Fugetsu. Pero guys, even at this point, one thing is still indeterminate. Hindi pa rin nila alam maging nitong si Melody kung ano ang Nen Beast at kung anong ability nitong si Kakcho. Pero ang ipinagdarasal na lamang niya, sana daw makatakas talaga ang dalawang babaeng yun.
Makita din natin dito na pagkatapos mabuksan ang escape boat na gagamitin nila para tumakas, hindi naman agad sila pumasok na para bang gusto talaga nilang magpasalamat kay Queenie. Pero sinabi sa kanila ni Queenie na bilisan na nila at huwag na nilang sayangin ang oras habang ngumingiti sa kanilang dalawa para hindi nila isipin na para bang nagsakripisyo itong si Queenie na ginawa niya ang lahat ng ito ng bukal sa kanyang puso. At sa pagpasok nga ng dalawa sa escape boat, agad nilang sinunod ang inutos nitong si Melody, ginamit nilang engines at maximum speed na punta sa west direction. Habang nakikita nitong si Queenie na nakatakas ng dalawa sa loob ng Black Whale, ipinagdasal din niya na sana makatakas talaga ng ligtas ang dalawang babaeng yon. Habang bumabalik itong si Queenie para bantayan kung may sumusunod pa ba dito kay Kakcho at kay Fugetsu. And then we will get to have a backstory nitong si Queenie. Way back sa previous chapter, nakita natin na nag-usap itong si Queenie at si Melody pero walang kahit na anong dialogue. Ito ang explanation dun guys. May napulot palang isang pendant itong si Melody na itinanong niya kung pag-aari nitong si Queenie na naging way para i-share at i-explain nitong si Queenie kung ano ang nasa loob ng pendant na ito. Ito ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Ayon kay Queenie, 2 years ago ay nagkaroon daw ng isang aksidente na kung saan ay namatay ang kanyang pamilya. And from there on, iniisip niya din kung paano at kung saan siya mamamatay. Gusto niya nang makasama at ma-meet ulit ang kanyang pamilyang yon. Nang dahil dito na-realize nitong si Melody na talagang binabalak ni Queenie na magpakamatay at gumawa ng paraan para sumunod na sa kanyang pamilya after ng misyon na gagawin nila para makatakas si Fugetsu at si Kakcho. Although oo, ayaw niyang mangyari yon, hindi pa rin pumayag itong si Queenie. Nag-insist siya na yun talagang gusto niyang mangyari. Idinagdag pa at nilinaw nitong si Queenie kay Melody na kailangan talaga required na magkaroon ng isang sakripisyo ng isang individual mula sa kanilang plano na mamamatay para yun ang maidein, para hindi na madamay ang iba pang mga individuals sa plano nila at para hindi na mapagbintangan pa ang Hunter Association. Sinabi pa ni Queenie na sa paraang yun, hindi siya mahihiya at magiging proud siya na humarap sa kanyang anak at sa kanyang asawa dahil kahit papano, naging paraan at way siya para makatakas ang dalawang wonderful girls na itong si Kakcho at itong si Fugetsu. Nagluluha habang nagpe-play at nagpe-perform itong si Melody habang iniisip niya ang mga bagay na yon na sinabi nitong si Queenie. Dahil alam naman natin guys na since itong si Melody ang gumawa ng plano, alam din niya kung saang parte ng oras mangyayari ang pagpapakamatay nitong si Queenie. Pero nabanggit din dito nitong si Melody na although oo gustong gusto talaga niyang pigilan si Queenie pero nang marinig niya ang heartbeat nito, nang maramdaman niya ang feelings nitong si Queenie habang binabanggit ang mga salitang yon, hindi niya na nagawa pang pigilan si Queenie. And at this point, nagpakamatay na si Queenie. Binaril niya ang kanyang sariling ulo para patunayan na wala siyang accomplices, wala siyang kahit na sinong kasamahan at para hindi na madamay pa ang Hunter Association at itong sila Melody. Another plot twist guys, nakita natin na tinawagan nga ng assistant ni Mizay itong si Melody para i-inform siya tungkol sa odd behavior at sa odd na speeches ni Fugetsu at ni Kakcho na para bang nagbabalak daw tumakas ang dalawa at nakita naman natin sa chapter na yun na sinabi pa ng assistant na ito ni Mizay na at any point, no matter what, wag na wag nilang patatakasin ang dalawa. Pero ang katotohanan pala dito guys, since ang unang bagay na binanggit ng assistant na ito ni Mizay kay Melody ay 11:55, alam agad ni Melody na yun ay ang Hunter's Code. Dahil ayon sa kanila, once nabanggitin ang mga numero sa unang parte pa lamang ng kanilang mga statements, meron yung pinapahiwatig. At ang ipinapahiwatig pala ng mensaheng yun dito kay La Melody ay gumawa sila ng paraan para ma-ensure ang pagtakas nitong si Fugetsu at nitong si Kakcho. Meaning, hindi talaga masamang tao si Mizay at ang kanyang assistant na ito. Gumawa talaga sila ng paraan para bigyan pa ng further support ang dalawang ito para isipin nitong si Melody na meron talagang tutulong sa kanila. Ginawa lamang nila ang pagpapanggap na yon dahil alam naman natin guys na minomonitor nga ng royal troops ang lahat ng mga call logs. Pero balik tayo guys kay Kakcho at kay Fugetsu. Sa bilis nga ng paggamit nila ng engines ng escape boats, hindi nagtagal, nakalutang at nakalabas na sila mula sa underwater passage na dinaanan ng kanilang escape boats. Makita natin dito na itong si Kakcho talaga ang nag-ooperate ng escape boats at ang kanyang nakababatang kapatid naman na si Fugetsu ay takot na takot at nakahawak lamang sa isa sa mga poste sa loob ng escape boat na to. Tinatanong nitong si Fugetsu itong si Kakcho na from here on out, hindi na daw sila maghihiwalay pa. Na sinagot ni Kakcho of course, hindi na yun mangyayari ulit. Na sinundan ng napaka-wholesome na panel habang makikita natin na unti-unting tumutulo ang luha ni Kakcho
habang humihingi siya ng tawad sa napakasamang mga salita at napakapangit na attitude na ipinapakita niya towards kay Fugetsu, na alam naman natin guys, hindi yung ginagawa ni Kakcho para sa kanyang sarili. Ginagawa niya yon para din naman sa kapakanan ni Fugetsu, at dumating na nga sa punto na almost perfectly makakatakas na talaga sila mula sa Black Whale, pero dito ay may naramdaman na kakaibang ominous na feeling itong si Kakcho. Isang terrible feeling, isang napaka nakakatakot na aura na nanggagaling mula sa Black Whale. Sa paglingon niya, hindi siya nagkakamali. Nakita niya ang napakaraming mga pulang kamay na nanggagaling mula dito sa Black Whale. At this point, hindi pa aware itong si Fugetsu sa presence ng napakaraming mga kamay na ito. Pero since nakita na nga nitong si Kakcho ang terrible sight na ito, nagkaroon siya ng isang napakatinding realization na sa pamamagitan ng pagtakas, ng paglabas mula sa Black Whale, hindi escape ang nag-iintay sa kanila, kung hindi certain death. Hindi sila makakatakas. Ang kapalit ng pagtakas at ng pag-alis nila mula sa Black Whale ay ang kanilang kamatayan din. There is no escape at the very beginning. Sa simula pa lamang ng ginawang departure na ito, ng Succession War Ritual, hindi talaga choice ang tumakas. Ang natatanging choice nila ay ang lumaban hanggang sa matapos ang Succession War, hanggang sa matapos ang deathmatch. Kaya naman dito ay agad niyang sinigawan itong si Fugetsu para i-open ulit ang kanyang door, ang kanyang Nen ability para makapasok at makabalik sila sa loob ng Black Whale at para maiwasan nila ang pagkamatay sa pamamagitan ng pagbasag sa rules. And of course, ginawa naman agad nitong si Fugetsu at inopen niya talaga agad ang entrance para makabalik sila sa loob ng bedroom tulad na lamang ng in-instruct sa kanila ni Melody. Subalit at this point, napakalapit na ng mga kamay na ito. Kaya ang natatanging nakapasok sa loob ng transportation Nen ability na ito ay tanging si Fugetsu na lamang. Isinarado na nitong si Kakcho ang pinto dahil wala nang magsasara nun. Mas delikado pa kung makakapasok ang mga kamay na yon sa loob ng dimension or ng space na nakikreate ng ability ni Fugetsu. Huli na nang ma-realize nitong si Fugetsu na siya lamang ang nakaligtas at inabot ng napakatinding delubyo na yon itong si Kakcho. Pero wala din naman siyang magagawa. Kapag binuksan niya ulit ang pinto, posible na mamamatay lang din siya at mawawala ng kwenta ang sakripisyo ng kanyang kapatid. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak habang tinatawag itong si Kakcho. Hanggang hindi niya inaasahan, bumukas muli ang pinto at nakita niya ang kamay ng kanyang kapatid. Buhay si Kakcho, nakasurvive siya. Sa pagpasok ni Kakcho sa loob ng transportation Nen ability na ito ni Fugetsu, inexplain agad ni Kakcho kay Fugetsu na dahil hindi nga successful ang ginawa nilang pagtakas, kailangan nilang gawin ang sinabi sa kanila ni Melody. Kailangan nilang bumalik sa loob ng bedroom, sa loob ng Black Whale para makapag-comply ulit sa rules at para hindi sila patayin ng ritual na ginagawa nila. Ayon din dito kay Kakcho, na-realize din niya na hindi talaga posible ang pagtakas. Kailangan nilang bumalik sa loob para hindi sila patayin at para hindi matuloy ang punishment. Dahil kung pinoprohibit talaga at ang kapalit ng paglabas ng Black Whale ay kamatayan, kailangan nilang humanap ng ibang way para makaalis at maka-withdraw sa gaganapin na Succession War nang hindi lumalabas sa premises ng Black Whale. Pero matapos nga ang napakalaking insidenteng ikinos nilang dalawang ito, kailangan muna nilang mag-lie low at pagplanuhan ang susunod nilang pagtakas. At gawin nila yon kapag maayos na ang lahat, kapag kalmado na ang lahat ng mga sitwasyon. Nainagrihan naman itong si Fugetsu habang sinasabing oo, okay lang yun sa kanya. As long as kasama niya si Kakcho, walang problema. Sa pamamagitan ng transportation ability nila, bumalik nga sila sa loob ng kanilang residence, sa loob ng kanilang bedroom, para palabasin na wala silang ginawa. Para palabasin na natili lamang sila sa loob ng kanilang mga kwarto. At dito na nga guys na explain ang totoong abilities ng dalawang ito. Ang kanilang abilities ay both cooperative abilities, na dahilan kung bakit ang dalawang ito ay konektado nga pagdating maging sa kanilang mga Nen abilities. Mataas ang posibilidad na naidulot ito ng napakatindi nilang affection sa isa't isa. Nabanggit dito guys na ang confirmation pagdating sa ability nitong si Fugetsu is that ang tunnel mismo na yon ay tanging ability pa lamang ni Fugetsu. Ang condition nga lamang dito ay itong si Fugetsu ang responsible sa departure trip at ito namang si Kakcho ang responsible sa return trip. Na para bang itong si Fugetsu ang gumagawa ng daan para makarating sa lugar na gusto nilang puntahan at ito namang si Kakcho ang gagawa naman ng way para makabalik sila sa pinanggalingan nilang lugar. Ganun lang yan kasimple guys. Pero tulad nga ng sabi natin kanina guys, ability pa lang yun ni Fugetsu. Hindi talaga yun ability ni Kakcho.
Isa lamang yung kondisyon na nagbibigay ng privilege kay Caccho na magamit din ang ability nitong si Fugetsu. Dahil ang totoo pala, patay na talaga ang tunay na katawan nitong si Caccho. Dahil ang ability pala ni Caccho ay nagngangalang Without You. Ang ability niya ay ang magte-take ng form ng kahit na sino sa kanilang dalawa ni Fugetsu once na may mamatay sa kanila. At ang clone na yon, ang ability na yon na magbibigay ng form sa namatay or sa deceased na individual sa gitna nilang dalawa ay mananatili para protektahan ang natitira pang buhay na individual hanggang sa mamatay yon. Meaning, ang kasama at ang kaharap ngayon na Caccho ni Fugetsu ay hindi ng original na Caccho kung hindi ang manifestation na ng ability ni Caccho. Now that is a huge plot twist. Malalaman pa ba to ng iba pang mga individuals? I don't know. Pero one thing is for sure, ayon sa ritual, patay na at eliminated na si Caccho. Hindi na siya kasama sa ginaganap na ritual at hindi na siya isang kandidato. Na-recognize yun ng ritual at mananatili lamang ang manifestation ng ability ni Caccho hanggang sa mamatay na din itong si Fugetsu. Isang napakalungkot na outcome hindi lamang para kay Caccho, kung hindi, para na din kay Kinie guys. Dahil alam naman natin na nagpakamatay nga siya, knowing na nagawan niya ng paraan para tumulong sa dalawang babaeng ito na makatakas. Paano na lamang kung malaman nitong si Kinie at nitong si Melody na namatay at nagpakamatay itong si Kinie para lamang sa wala, para lamang sa pagkamatay din ng isa sa mga babaeng binabalak niyang iligtas. Aware ba si King Nasubi sa pangyayaring ito? I don't know yet as well, pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para malaman natin ang susunod na kabanata. And konting spoiler guys, ito ang pinaka-iintay nyo na naman na parte ng kwento, ang awakening nitong si Tserednik at ang pag-emerge ng kanyang dalawang Nen Beast at ang explanation, ang revelation sa kanyang dalawang ability. Definitely one of the strongest sa loob ng Black Whale. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo din ang bell button guys para automatic lumabas na lang yan sa notification bar nyo. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Siguraduhin nyo nang naka-like at naka-follow na kayo guys sa different accounts natin na yon sa iba pang mga platforms para hindi na kayo mahuli sa announcement tungkol sa Hunter x Hunter series at sa ating channel. Shoutouts nga din pala guys sa napakatinding mga supporters na ito sa mga nagdaang mga videos. Napaka-solid nyo. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.